May isang tanong na sigurado akong naranasan mo na. Bakit may mga tao na parang sinasadya kang subukin? Hindi ka naman inaaway ng diretsyo, pero parang lagi kang tinutulak sa limit mo. Isang comment lang, napipikon ka na. Isang biro lang, parang may tama na sa loob mo. At ang mas nakakainis, parang ikaw pa ang nagmumukhang masama kapag nag-react ka. Kung naranasan mo na ito, hindi ka mahina, tao ka lang. Pero ang tanong ngayon, paano ka mananatiling kalma kapag sinusubok ka ng tao? Noong una, akala ko rin dati kailangan mong patulan lahat. Kailangan mong ipakita na hindi ka pwedeng bastusin. Kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo sa bawat pagkakataon. Parang kapag hindi ka pumatol, iisipin ng iba na okay lang tapakan ka. Kaya kapag may nagsabi ng hindi maganda, sasagot ka agad. Kapag may tumisting, lalaban ka agad. Pero habang tumatagal, napansin ko na sa tuwing pumapatol ako rin ang mas napapagod, ako rin ang mas nauubos, at kadalasan yung taong nanggugulo. Parang wala lang. Doon ko na-realize na baka may mali sa paraan ko ng pagharap. May mga gabi na uuwi ka, tahimik na ang paligid, pero ang ingay ng isip mo. Inuulit-ulit mo yung usapan. Iniisip mo kung ano sana ang mas magandang sinabi mo, kung ano sana ang hindi mo sinabi. At sa bawat replay sa isip mo, parang mas lalo kang napapagod. Samantalang yung taong nag-umpisa ng gulo, tulog na siguro. Doon mo mararamdaman na hindi patas ang laban kapag emosyon ang pinapairal. Sa Stoic philosophy, may simpleng ideya na paulit-ulit nilang binibigyang diin. Hindi mo kontrolado ang ginagawa ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Hindi nila sinasabing madali ito. Hindi nila sinasabing kaya mo agad. Sinasabi lang nila na ito ang tanging paraan para hindi ka maging bihag ng emosyon mo. Kasi sa sandaling ang kapayapaan mo ay nakadepende sa kilos ng iba, palagi kang talo kahit hindi halata. Sa psychology, malinaw rin ang paliwanag kung bakit ganito ang pakiramdam. Kapag may taong sinusubok ka, kadalasan ang goal nila ay hindi makipag-usap ng maayos. Ang goal nila ay makita kung magre-react ka. Hindi mahalaga sa kanila kung tama ka o mali ka. Ang mahalaga ay kung maapektuhan ka. Kapag nagalit ka, nanalo sila. Kapag na-provoke ka, may power sila. Kaya hindi aksidente na minsan, parang mas lalo ka nilang ginugulo kapag nakikita nilang apektado ka. May isang kwento akong naaalala. May taong laging may side comment sa ginagawa ko. Hindi siya lantaran, hindi kanya hahamunin ng diretsyo. Pero may tono, may diin, parang laging may pasaring. Sa umpisa, pinapalampas ko. Sinasabi ko sa sarili ko, baka nag-iinarte lang ako. Baka sensitive lang ako. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang laging may kurot. Laging may test. Hanggang sa isang araw na puno ako, pumatol ako, nagtaas ako ng boses. Sinabi ko lahat ng kinikimkim ko. Sa isip ko, panalo ako, nailabas ko na. Pero pagkatapos ako ang napagod. Ako ang nag-overthink. Siya, parang walang nangyari. Doon ko naintindihan na hindi lahat ng laban ay dapat labanan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamalaking tagumpay ay ang manatiling pareho kahit sinusubok ka. Hindi ka nagiging masama dahil may masamang tao. Hindi ka nagiging magulo dahil may magulong sitwasyon. Ang kalmado mo ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina. Isang desisyon na paulit-ulit mong ginagawa kahit mahirap. Sa psychology, tinatawag ito na emotional regulation. Hindi nito sinasabing wala kang mararamdaman. Natural lang ang mainis, masaktan o magalit. Tao ka. Ang mahalaga ay hindi ka agad magre-react. May pagitan ang nararamdaman at ang kilos. At sa pagitan na yon, doon mo binabawi ang kontrol. Doon mo pinipili kung sino ang may hawak ng sitwasyon. Kapag may taong sumusubok sa'yo, subukan mong itanong sa sarili mo, ano ba talaga ang gusto niyang mangyari? Gusto ba niyang maayos ang usapan o gusto lang niyang makita akong mawala sa sarili? Kasi kung ang goal niya ay ayusin ang bagay, kalmado rin dapat siya. Pero kung ang goal niya ay reaction mo, kahit anong paliwanag mo, hindi yan sapat. May mga taong sinasadya talagang itest ang pasensya mo.
Hindi dahil may mali ka, kundi dahil may satisfaction sila kapag nakikita kang nagre-react. Sa Stoic mindset, ang ganitong tao ay hindi kalaban. Isa lang silang external event. Parang ulan, parang traffic, hindi mo kontrolado kung mangyayari sila. Pero kontrolado mo kung magmumura ka sa loob ng kotse o mananatiling kalmado. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para manatiling kalma ay ang pagbagal. Literal. Huminga ka muna bago sumagot, kahit ilang segundo lang. Sa psychology, sapat na ang ilang segundo para bumalik ang rational thinking mo. Kapag mabilis ang reaksyon mo, emosyon ang namumuno. Kapag mabagal ka, isip ang nauuna. Hindi ka bobo kapag nag-pause ka. Mas matalino ka nga. Dagdag pa rito, subukan mong pangalanan sa isip mo kung anong nangyayari. Imbes na binabastos niya ako, sabihin mo muna, na-trigger ako. Parang maliit na shift lang, pero malaki ang epekto. Sa psychology, kapag na-label mo ang emosyon, bumababa ang intensity nito. Kasi mula sa pagiging loob ng emosyon, nagiging observer ka na. At kapag observer ka na, mas may control ka. Sa Stoic side, may isang mahalagang paalala. Hindi lahat ng provokasyon ay invitasyon. Hindi lahat ng banat ay kailangang sagutin. Minsan ang test ay hindi kung kaya mong magsalita, kundi kung kaya mong manahimik. At ang katahimikan dito ay hindi takot. Ito ay pagpili. Pinipili mong hindi sayangin ang energy mo sa taong walang balak intindihin ka. Hindi ibig sabihin nito na papayag ka na lang sa lahat. Hindi rin ibig sabihin na magiging tahimik ka kahit inaabuso ka na. May malinaw na linya sa pagitan ng pagiging kalmado at pagiging martir. Ang pinag-uusapan dito ay piliin mo ang laban na may saysay. May mga pagkakataon na kailangan mong magsalita, pero mas maraming pagkakataon na mas makapangyarihan ang katahimikan. Sabi nga ng mga Stoics, hindi ka nababastos dahil sa sinabi ng iba, kundi dahil sa kahulugang ibinigay mo rito. Dalawang tao ang pwedeng makarinig ng parehong insulto, pero magkaiba ang epekto. Bakit? Dahil magkaiba ang interpretasyon at doon ka may kontrol, hindi sa bibig nila, kundi sa isip mo. May isang realization na tumulong sa akin ng malaki. Hindi lahat ng opinyon ng tao ay tungkol sa'yo. Minsan, projection lang yan ng sarili nilang frustration, insecurity, or galit. Kapag naintindihan mo to, hindi mo na kailangang akuin lahat. Hindi mo trabaho na ayusin ang loob ng lahat ng tao. Sa psychology, may tinatawag na psychological distance. Kapag natutunan mong ihiwalay ang sarili mo sa sitwasyon, mas kalmado kang makakakita. Parang nanonood ka lang ng eksena, hindi ikaw ang bida. At kapag ganun ang mindset mo, mas konti ang emotional na damage. Hindi ka detached sa mundo, pero hindi ka rin nilalamon nito. Kapag sinusubok ka ng tao, may dalawang bagay kang pwedeng piliin, maging reactive o maging intentional. Ang reactive automatic, walang isip. Ang intentional, may direksyon. At ang pagiging kalmado ay hindi kawalan ng damdamin, kundi pagkakaroon ng direksyon. Alam mo kung saan ka papunta, kaya hindi ka basta nalilihis. Hindi ito overnight na skill. Practice ito. May mga araw na magtatagumpay ka, may mga araw na babagsak ka, may mga pagkakataon na sasablay ka pa rin at papatol ka. Okay lang yon. Kahit ang mga Stoic philosophers ay hindi perpekto, ang mahalaga ay aware ka at patuloy kang bumabalik sa kalmado. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin mo ang pagbabago. Hindi na lahat ng salita ay may bigat, hindi na lahat ng provocation ay may epekto. Mas mabilis kang makabalik sa sarili mo, mas konti ang energy na nasasayang, at mas nagiging malinaw kung sino ang may respeto sa'yo at sino ang gusto lang ng reaksyon. May mga taong mawawala kapag hindi ka na madaling ma-provoke. At to be honest, blessing yon. Kasi ang mga taong nananatili lang kapag kaya kanilang guluhin, hindi talaga sila para sa'yo. Ang mga taong mahalaga sa'yo, hindi ka susubukin para lang makaramdam sila ng control. Hindi ka nila itutulak sa edge para lang patunayan ang point nila.
Sa huli, gusto kong iwanan ka ng isang simpleng tanong. Kapag may taong sumusubok sa'yo, sino ba talaga ang may kontrol sa sitwasyon? Siya ba o ikaw? Dahil sa sandaling pinili mong manatiling kalma, kahit mahirap, binabawi mo ang kapangyarihan mo. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging manhid. Ito ay tungkol sa pagiging matatag. May nararamdaman ka? Oo. Pero hindi ka dinadala ng emosyon mo kung saan-saan. Ikaw ang may hawak ng manibela. At habang mas natututo kang humawak ng manibela, mas kaunti ang taong kayang iligaw ka. Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa video na ito, sana ito yon. Ang kalmado ay hindi kahinaan. Ito ay isang skill, isang tahimik na lakas. At habang mas maraming tao ang sumusubok sa iyo, mas mahalaga itong matutunan. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung gusto mo pa ng ganitong usapan tungkol sa mindset, psychology at stoic principles na pwede mong gamitin sa totoong buhay, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Kita-kits sa susunod.